Ikaw, anak ng katulong lang. Naglakas loob kang magpakasal kasabay ko? Sige, sige, Monkey. Nandito na si Linchuan sa pintuan. Mag-ayos na tayo ng mabilis. Lu Yuning. Tandaan mo, pinakasalan ko. Ang pinakamayaman sa Bincheng, si Zheng Linchuan. At ikaw? Ay sa ordinaryong tao lang ikakasal si Wu Chang. Kahit sabay tayong magpapakasal. Pero, ang ating buhay ay langit at lupa. Kung hindi para sa pagpapagaling ni nanay, hindi ko papakasalan ng ganyang lalaki. Uy, Sir Zheng. Ikaw ay, Oo, ako si Wu Qiang, taga Wu. Kasal din ako ngayon. Narinig ko, ang ating mga asawa ay magkakilala dati. Sana magtulungan tayo. Hay inggit ako kay Sir Zheng. Nakapag-asawa ng isang dalagang mayaman. Hindi tulad ko. Hirap akong mapangasawa itong anak ng katulong. anong dapat inggitin? Para lang payapain si nanay, kaya pumayag sa kasal. Ang taong nasa puso ko, hindi ko alam kung kailan mahahanap ko siya. Sir. Sir, kumusta ka? Sir, kapit lang. Tatawag ako agad ng 120. Pag gumaling ako, gagantihan kita. Iyan ay kuwintas na bigay sa akin. Hindi ko ito maibibigay sa'yo. Ang iyakan mo ay malas naman. Tamang oras na. Mali ang gown. Nagkamali. Ang gandang araw. Ano bang sinasabi mo? Ang gown nila hindi tama. Anong mali? Si Monkey namin ay suot limited edition gown. Siyempre, napakaganda. Lu Yuning ay suot peke. Ang pagkakagawa ay napakasama. Saan galing ang ganda? Oo nga, kulang ako sa kakayahan. Sa napakahalagang araw para kay Yuning, napilitan magsuot ng peking gown. Anong ginawa ni Linchuan sa akin? Napakabastos. Nahihirapan ang aking anak. Si Wu Qiang ay napaka-gentleman pala. Tingnan mo ang manugang ko, gwapo, mabait. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga patakaran para hindi mo na makalimutan ang iyong lugar. Hoy, bagong manugang, bagong pasok. Dapat sumunod sa mga patakaran ng pamilya namin. Ang tatay ko nasa ibang bansa, hindi makauwi. Yumuko ka sa kanya ng 88 beses. Ito na ang pagkilala sa magulang. Anong sabi mo? Ano? Ayaw mo? Ito ang tungkulin mo. Baw, Linchuan, bakit biglang ang daming patakaran? Tama na, para mapakasalan ko siya. Ano naman ang mga ito? Sige, bow ako. Pitumput-anim. Hindi pa siya opisyal na asawa. Bakit papayagan ang bagong manugang? Walang dahilan para yumuko sa bahay ng magulang. Ang patakaran ay patakaran. Kasama ka na sa pamilya Wu. Ano naman, ang isang bow? Hoy, kulang pa ng dalawa mag-bow ka pa. Mahina ang katawan niya. Hindi na kaya ng kahit na anong gulo. Boses ni nanay? Bakit ganito na? Ang asawa ko. Kung paano ko siya gusto, guguluhin ko. Ang anak na babae, parang tubig na natapon. Kung magsisisi ngayon, huli na. Sa kamay niya, bakit ang kapal ng kalyo? Kamay ng laging naglilinis. Sabi nila, ang Miss Lee, spoiled simula bata. Dati raw hindi nagtatrabaho. Ito, baka nag-e-ensayo ng instrumentong may string. Simula ngayon, ang anak ko ay opisyal na. Asawa ng Zheng. Tandaan, ikakasal tayo para lang sa pamilya. Mula ngayon,
Sa bagay na hindi dapat, huwag makialam. Sana to pa rin niya ang sinabi. Huwag niya akong saktan. Tanggalin ang belo. Tapos na ang seremonya. Simula ngayon, hiwalay tayo matulog. Sir, kapit lang. Tatawag ako ng 911. Ikaw? Ikaw? Ako si Lu Yuning. Hindi ka si Wu Qiang. Ako si Zheng Linchuan. Ako si Wu Qiang ng Wu. Kasal din ako ngayon. Narinig ko ang mga asawa natin ay magkakilala pala. Sana magtulungan tayo. Alam ko na, napagkamalan ka nila na si Li Manqi. Paano? Ang labo naman nito. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin. Nakandado ang pinto. Buksan mo ang pinto. Nakulong tayo sa loob. Tigil na. Ang soundproof dito ay napakahusay. Sino ka? Ako pa ang magtatanong kung sino ka. Ako ang panganay ng pamilya Li, Li Manqi. Si Zheng Linchuan ang asawa ko. Hindi tulad mo na walang kwenta. Sira na, sira na. Mali ang nangyari. May tao! Mali! Sira. Nakalimutan ko na sa kwartong ito, may gamot para kay Lu Yuning na inihanda. Kanina. Pasensya na. Hindi ko inaasahan ang sikat sa Bincheng, si Sir Zheng. Ay nagkakamali rin sa pag-aasawa. Sa totoo, pinilit din ako ng pamilya ko na magpakasal. Sa totoo? Naiinggit ako sa inyong kasal na walang pakialaman. Iyon ay dahil may mahal ako. Ang kasal na ito, para sa akin at sa kanya, hindi ito patas. Sir Zhang, naiintindihan ko. Sa totoo, sa puso ko, mayroon ding isang tao. Pero, baka, hindi na muling magkikita. Tayong dalawa ay nagkakaintindihan sa hirap. Kung may mga api sa'yo, lumapit ka sa akin. Salamat, Sir Zheng. Zheng, ang babaeng gusto mo ay tiyak na isang sobrang butihing babae. Siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi siya, matagal na akong patay. Ang taong nasa puso ko ay noong maraming taon aksidenteng nailigtas. Baka siyang lalaking iyon noon. Imposible. Pag lumalabas si Zheng Xiao, laging maraming bodyguard at katulong. Paano siya na-aksidente ng grabe? Wala man lang tao sa paligid? Napakatao naman. Mabait ang puso mo, Miss Lu. Tiyak na matutupad ang iyong hiling. Sa loob ng maraming taon, baka matagal na niyang nakalimutan. Pero isa itong buhol sa puso ko. Baka naman, lagi kanyang iniisip. May alam ka bang clue tungkol sa kanya? Wala. Ni hindi ko alam ang kanyang pangalan. Baka, hindi pa panahon ng tadhana. Baka bukas, magkita na kayo. Hi. Sana matupad ang sinabi mo, Zheng Xiao. Pero, kasal na ako ngayon. Kung magkita man tayo, hindi na rin mahalaga. Kung may kailangan ka ng tulong, sabihin mo sa akin. Sa Bincheng, kahit papaano makakatulong ako. Salamat, Zheng Xiao. Marami ka nang naitulong sa akin. Okay lang. Huwag kang ganyan kalungkot. Kwento mo tungkol sa kanya. Sa totoo, noong araw, sinabi ko sa kanya, kapag gumaling na ako, siguradong gagantihan ko siya. Pero ngayon, hindi ko man lang siya mahanap. Pabayaan na ang pagganti. Pag gumaling ako, gagantihan ko siya. Naalala mo ba kung ano ang mga katangian niya?
Kung makita ko siya, siguradong babantayan ko para sa iyo. Noon, masyado akong nasugatan. Ano ang itsura niya? Hindi ko na masyadong maalala. Naalala ko sa kanyang kaliwang bisig. May maliit na pulang taling. Sa kaliwang braso niya, may pulang nunal. Hindi talaga siya. Ano ba iniisip ko? Sir. Sir, kamusta ka? Sir, kapit lang. Tatawag ako ng 120. Pero bakit? Pakiramdam ko siya ay napakapamilyar. Zheng Xiao, bakit mo ako tintitigan? May something ba sa mukha ko? Wala lang. Nakatulala lang ako. Ah, tama nga. May naiwan ba kayong token o alaala? Token. Bakit niya biglang binanggit ang token? Baka. Ibalik mo ang kwintas ko. Ibalik mo. Ikaw pala ay taga-pamilya Lee. Lakas ng loob mo? Makikipag-agawan ka sa akin ng kwintas? Ang gusto ko. Akin yan. Inagaw na ni Lee Monkey ang kwintas na simbolo. Wala nang saysay ang mga ito. Kung wala ang kwintas, hindi siya iyon. Miss Lu, gabi na. Magpahinga na tayo. Pero, tayo. Ganito. Okay lang. Bukas ng umaga, tutulungan kitang magpaliwanag. Ngayong gabi, magtiis ka muna. Ikaw sa kama, ako sa sahig. Hindi ko inaasahan. Ang thoughtful niya. Miss Lu, pasensya na. Magpapalit muna ako ng damit. Sa oras na iyon, may sugat din ang dibdib niya. Pasensya na. Akala ko matagal ka pa, kaya dito na ako nagbihis. Ikaw, itong peklat. Totoo ba o peke? Pasensya na. Akala ko matagal ka pa, kaya dito na ako nagbihis. Ikaw? Itong peklat. Totoo ba yan? Ah, ito. Noong bata ako, pilyo ako, natapunan ng mainit na tubig, kaya ito ang naiwan. Ganun pala. Akala ko, siya? Ano? Wala. Nag-iisip lang ako. Ano ba ang iniisip ko? Paano naman magiging si Zheng Xiao? Bababa na si Mama. Zheng Xiao? Si Mrs. Zheng, magagalit ba siya sa akin dahil naantala ang kasal ninyo? Huwag mag-alala, kausapin natin si Mama. Tiyak, maiintindihan niya. At Sana, Mrs. Zheng, mapatawad ako. Zheng Xiao, ang nag-setup sa iyo 6 years ago, may clue na. sino ba talaga? Gusto talaga akong patayin? Zheng Xiao, anong nangyari? 6 na taon, ako. Zheng Xiao, anong nangyari? Hindi pa nahuhuli ang killer. Kahit magkasundo tayo, pero baka maalarma ang killer. Baka makatakas, masama. 6 na taon ang nakaraan. May katunggali ako. Ginawan ko siya ng konting hadlang. Wala naman. Zheng Xiao, successful ka naman. Yung konting hadlang na yon, hindi na yon dapat banggitin? Nakaraan na yon. Ikaw naman. Sa loob ng maraming taon, hindi ka tumigil sa paghahanap sa kanya. Noon, gusto ko nang sumuko. Pero kapag naiisip ko ang itsura niya, hindi ko na kayang bitawan. Alam ko ang pakiramdam na yan. Kahit ngayon, hindi ko na maalala ang itsura niya. Pero sumumpa ako na hahanapin ko siya. Pareho pala tayo. Kahit maliit ang pag-asa, hindi tayo bibitaw. Oo nga. Baka ang taong hinahanap mo
ay tiyak na naaalala ka rin. Salamat, Zheng Xiao. Wala pang tao ang nagsabi sa akin ng mga iyon. Ngayon, may lakas na ako ulit. Walang anuman. May ipapakita ako sa'yo. Nitong mga taon, ito ang nagbigay sa akin ng lakas para hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Sir, yung nagligtas sa'yo dati nahanap na. Talaga? Pupunta na ako agad. Yuning, nahanap ko na siya. Congrats, Sejang. Pero, paano ka na? Pumunta ka muna sa loob. Hintayin mo ako. Okay lang. Wala namang nakakahiya rito. Ang magtago-tago, magdududa lang ang tao. Sir Zheng, 6 na taon kang naghintay. Huwag mo nang palampasin itong chance. Lu, Yuning. Salamat. Wala yon. Sige na, huwag mo nang pahintayin. Kailan ko kaya siya mahahanap? Kailan ko kaya siya mahahanap? Sino ka? Mrs. Zheng ako, si Lu Yuning. Lu Yuning? Hindi ka ba ang manugang ng pamilya Wu? Bakit ka nandito sa bahay ko? Nagpanggap siya na ako. Gustong pakasalan si Lin Chuan. Tita, kailangan mo akong ipaglaban. Sinadya niyang magpanggap na ako. Ako? Wala po, Mrs. Zheng. Hindi ako nagpanggap. Manki, ano ba talaga ang nangyayari? Siya yon. Nung hindi ako nakatingin, pinalitan niya ang pwesto ko, kaya napakasal siya sa Zheng. Hindi po. Mga aksidente lang po ito. Aksidente? Sa araw ng kasal, maraming tao ang nanonood. Pwede bang aksidente iyon? Sa araw ng kasal, napakaraming tao ang nakakita. Paano naging aksidente iyon? Sa tingin ko, sinadya mo talaga. Sinabi mo rin naman, napakaraming tao ang nakakita, Mrs. Zheng. Aksidente lang talaga ito. Lu Yuning, ayaw mo pa bang magsabi ng totoo? Gusto mo lang akong palitan? Gusto mong maging mayamang ginang? Kahapon, sinadya kong ilock ang pinto ng master bedroom. Ibig sabihin, kahapon, ikaw at si Lin Chuan nasa iisang kwarto magdamag. Oo, pero wala naman kaming ginawa. Lu Yuning, masamang babae ka. Alam mong mali ang napangasawa mo. Bakit hindi mo sinabi kahapon? Bakit hindi mo sinabi kahapon? Tita, sa tingin ko, sinadya niya talaga. Gusto niyang gawing hindi na mababawi. Sinadya niyang pilitin tayo na sumang-ayon at magkompromiso. Mrs. Zheng, kahapon, nakalak ang pinto. Sinabi ni Zheng na maganda ang soundproof. Wala talaga kaming magawa. Kaya naisip naming, ngayong umaga na lang, magpaliwanag ng maayos. Bumanggit ka pa kay Zheng? Gusto ko lang kaninang umaga mag-explain ng maayos. Ang tapang mong banggitin si Zheng Xiao. Ano? Sinisisi mo pa ako? Sisihin mo si Zheng Xiao? Pinilit ka? Hindi ko ibig sabihin iyon. Kung ako ang tatanungin, pinlano mo na ito. Gusto mong mapunta sa pamilya Zheng para mapalitan ako. At ang kapal mong sabihing hindi? Tita, sinasamantala niya ang kabaitan ni Zheng Xiao. Nagpapakaawa siya. Mrs. Zheng, pakinggan mo ako. Talagang wala akong kasalanan dito. Babaeng walang hiya. Ako na ang bahala sa iyo. Teka, Monkey, alam kong ikaw ay edukado at magalang. Bakit ngayon parang gusto mong manakit? Tita, kasi nakikita ko siya kay Lin Chuan may ibang pakay kaya di ko mapigilan. Sobrang mahalaga sa akin si Lin Chuan. Kaya, nakikita ko na ginugulo si Lin Chuan ng babaeng ito, kaya nag-aalala ako. Nakita ko si Lin Chuan na ginugulo ng babaeng yan, kaya nabahala ako. Saka, nawala ng kontrol. Tama na. Gets ko. Tita, igawa mo po ako ng hustisya. Itong babaeng hindi kilala palayasin mo. Mrs. Zheng, pakinggan niyo po ako. Wala talaga akong relasyon kay Zheng. Kagabi, hiwalay ang kama namin. Lu Yuning, wag kang magdahilan dito. Sa tingin ko, kahapon siguradong nilandi mo si Zheng. Ang sinasabi mo, puro kasinungalingan para linisin. Pero, si Lin Chuan may kontrol. Ano ang dapat gawin?
Ano ang hindi dapat gawin? Alam niya. Salamat po sa pag-unawa. Hintayin si Jeng. Siya ang magiging saksi ko. Lu Yuning, tumahimik ka. Tita, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Kaya niyang magpalit ng kasal. Ano pa bang kasinungalingan ang hindi niya kaya? Tita, hindi mo pa ba ako pinaniniwalaan? Tita, hindi niyo ba ako pinaniniwalaan? Bakit mo sasabihin na sinadya ko? Kahapon ng gabi ba? Wala ka bang napansin? Oo nga, Monkey. Kahapon, ikaw nagpalipas gabi sa Wu. Naku, mali. Tao po, mali. Naku, nakalimutan ko sa kwartong ito may gamot pa para kay Lu Yuning babaeng iyon. Kagabi, nahimatay ako. Yung tungkol sa gago hindi dapat malaman ng iba. Kung kumalat, wala na akong buhay. Monkey, Kagabi, natulog ako sa sala ng Wu. Natatakot akong kumalat. Masama sa pangalan ng dalawang pamilya, kaya't naghintay hanggang kaninang umaga. Natatakot akong kumalat ito. Makakaapekto sa reputasyon ng dalawang pamilya, kaya't sinadya kong maghintay hanggang umaga ngayon. mabuting bata. Ikaw talaga, maalalahanin ka. Kung para sa reputasyon ng dalawang pamilya, bakit kailangan mong hintayin na lumala ang sitwasyon bago ka pumunta rito at magpanggap na inosente? Ikaw, Madam Jeng, pakiusap. Alamin po ninyo ang katotohanan. Monkey. Mas mabuti kung hintayin natin si Lin Chuan na bumalik bago tayo magdesisyon. hindi po tita. Kahapon baka naman nilason niya ang isip ni Lin Chuan. Kung bumalik si Lin Chuan, at papanig din siya sa kanya, paano na kaya? Madam Jeng, wala po akong ginawa. Wala kaming ginagawa ni Mr. Jeng. Lu Yuning, wala kang karapatang magsalita dito. Anak ka lang ng katulong. Mula bata, naiinggit ka sa akin dahil mas maganda ang buhay ko kaysa sayo. Sa kasal na ito, tiyak na ikaw ang nagplano para lokohin ako. Hindi naman ako masama sa iyo dati. At binigyan pa kita ng magandang match mula sa pamilya Wu. At binigay pa sa'yo ang magandang kasal na ito ng Wu. At pinakasal ka pa sa akin sa same day. Di ko akalaing ganyan ka gumanti sa akin. Ikaw na nga. Tita, di ko talaga akala. Mula bata, minahal ko siya ng tapat. Pero ito ang kapalit. Tita, dapat mo akong tulungan. Ikaw itong pera-pera. Walang utang na loob, hindi karapat-dapat sa amin. Tao, palayasin mo siya. Hindi po. Gian Jeng. Jeng, pakinggan mo ako. Inutusan ako ni Ling Monkey. Siraan mo pa ako? Ako na ang bahala sa'yo. Ah. Ilalagay kita sa kalye. Mukha ka pa bang magpapakita? Tigil. Bitaw? Mr. Zhang, bakit ka nandito? Assistant Zhang, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Sir. Lin Chuan, paano nangyari? Tama. Sir, base sa report, ang nagligtas sa inyo ay nakatira dito. Hindi ba ito ang bahay ng Lee? Opo, may dalawang babae sa pamilya Lee na magkakapareho ang edad, pero hindi sigurado kung sino ang nagligtas sa inyo. Dalawa? Ang isa ay ang fiancé ninyo, Miss Lee Monkey. Ang isa pa, parang si Lu Yuning. Umuwi ka muna. Ako mismo ang magtatanong. Ibig sabihin, silang dalawa ay parehong posibleng ang hinahanap ni Lin Chuan. Opo, ma'am. Antayin natin si Lin Chuan, saka nating linawin. Ito, Hintayin natin si Lin Chuan para malaman natin ang totoo. ano? Imposible to. Hindi po, tita. Peke siya, sigurado. Anak ng isang katulong, paano magkakaroon ng pagkakataon na iligtas si Sir Jeng? Miss Lee, ano ba talaga ang nangyari? Hintayin natin si Master para magpasya? Ano kung mayaman o mahirap? Anong kinalaman nito sa pagliligtas? Ikaw na nangaapi gamit ang kapangyarihan. Hindi ka makakapagligtas ng tao. Ano sinabi mo? Ulitin mo kung kaya mo. Sinasabi ko, ikaw ay nangaapi. Ako. Lin Chuan,
Master! Alis na muna ako. Lin Chuan, unang araw ng kasal. Saan ka nagpunta? Yung nagligtas sa akin, natagpuan ko na. Wow, ang galing. Ay, ang galing. Hindi na sayang ang pag-alala mo sa kanya ng maraming taon. Ano ang ginagawa mo kanina? Linchuan, ako. Tinutulungan kitang pagsabihan ng manloloko. Manloloko? Anong manloloko? Siya yan? Nagpapanggap na siyang nagligtas sa'yo. Hindi ako nagpapanggap. Ano? Baka naman, sasabihin mo bang ikaw ang nagligtas kay Linchuan? Ako. Hindi pa sigurado ngayon kung si Zheng Xiao ba iyon. Tinatanong ko kayo, 6 na taon na ang nakalipas. May nailigtas ba kayong lalaki? Oh, Kung sa tingin ni Linchuan na ang babaeng iyon ang kanyang tagapagligtas, ano na lang ang mukha ko? Kahit na ano kailangan kong agawin ang identidad na ito. Ito. Sino ba talaga ito na hinahanap ni Lin Chuan? Ang token mula noon nasa kanino sa inyo? nasa kay Monkey ang kwintas. Linchuan, sabi mo, ito ba? Naku, Lin Chuan, parehong-pareho ito ng kwintas mo. Ang nailigtas ko noon si Zheng Xiao pala. Tama ang token. Pala. Ikaw. Yung kwintas ng babae ay token ni Linchuan pala. Hindi pwede. Hindi niya dapat malaman. Ako ang nang-agaw. Ang galing! Ikaw pala si Monkey ang hinahanap ni Lin Chuan. Ang kasal nyo, perfect match talaga kayo. Si Lee Monkey pala. Pero, bakit pakiramdam ko hindi siya tama? Itong kwintas. Akin ito. Ang kwintas na ito dapat sa akin. Pero inagaw ni Lee Monkey. Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling ako, alam mo sa sarili mo. Sinasabi mong inagaw ko ang kwintas mo? Ebidensya? Wala akong ebidensya ngayon. Walang ebidensya. Basta na lang, naninira ka ng iba? Ikaw na babae. Sa tingin ko, nag-frame ka lang. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala ay ganitong tao. Xiao, ibalik siya sa bahay Wu. Niloko niya talaga ako. Pero bakit? Masakit ang pakiramdam ko. Bakit? Kulang ba ang binigay naming dowry? Kayo pa aakyat sa Jeng para umangat? Wala. Nagrereklamo ka na kulang ang dote namin? Pupunta ka pa sa pamilya Jeng para umangat? Hindi. Wala akong pakialam sa plano mo. Ibinigay ka ng pamilya Lee sa akin. Sa akin ang buhay mo. Tandaan mo? Bago ako bumaba, lutuin mo na ang pagkain. Kung hindi, tingnan mo kung paano kita disiplinahin. Mananatili ako dito. Sa kalaunan, mapapahamak ako kay Wu Qiang. Lu Yuning, saan ka pupunta? Lee Monkey, ano ang gagawin mo? Sasabihin ko sa iyo. Huwag mong sabihin ang hindi dapat. Lee Monkey, alam mong akin ang necklace na iyon. Ako lang. Ako lang ang dapat maging manugang ng pamilya Jeng. Lahat ng makakasagabal, hindi ko sila palalampasin. Ako lang. Ang karapat-dapat na maging asawa ni Jeng. Lahat ng makakasagabal, hindi ko palalampasin. Lee Monkey, huwag kang mag-abuso. Lu Yuning, sabi ko sa'yo. Kung magsabi ka kay Zheng Linchuan ng kahit isang salita, ang buhay ng nanay mong katulong ay nasa panganib na. Anong gagawin mo sa nanay ko? Wu Qiang, hindi mo sinarado ang pinto. Tatakas? Hindi ko alam ang kalagayan niya. Hindi pwede.
Paano ko magagawang lokohin si Monkey? Monkey? Saan ka pumunta? Lumabas lang ako, nagtapon ng basura. Sundan mo ako. Lin Chuan, ito ay... Lin Suan, ito ay... Sorry. Monkey, ang tagal na, bago kita natagpuan. Salamat, Lin Chuan. Gusto ko talaga. Monkey, nasaan ang pulang nunal mo? Anong pulang nunal? Yung sa bandang pulso mo, dapat may pulang nunal doon. Ako. Wala talaga akong nunal. May tanda si Monkey. Tiyak na siya ang nagligtas sa akin. Bakit wala sa braso? Lin Chuan, baka nagkamali ka? Baka nga. Baka sobra ang dugo na nawala sa akin? Nagkamali ako. Baka nahalata na niya? Alam ko na. Tiyak na ang dugo ko tumalsik sa iyo. Tama, tama. Tama, tama. Ganyan nga? May tinatago siya sa akin. Ah, Lin Chuan. Ang kasal? Ganito na. Kailan tayo kukuha ng marriage certificate? Yung kasal? Sa susunod na lang. Oo nga. Si ma'am, may kailangan sa'yo. Pupunta na ako. Anim na taon na ang nakalipas. CCTV sa intersection. I-check muli. Sir, ang CCTV footage pinaayos ko na, pero hindi maganda ang resulta. Masyadong malabo pa rin. Gusto mo bang ipa-restore ulit? Hindi na. Kung kaya pang i-restore, natagpuan ko na sana siya. Itong uniforme. Yung estilo ng uniformeng ito. Parang sa lahat ng public high school ang pare-parehong uniforme. Lee Monkey. Galing din sa public school. Si Miss Lee, mula bata pa nag-aaral sa Royal Noble School, yung estilo ng uniforme niya puro customized. Hindi ito yung estilo. Tama na. Alam ko na. Sige, magtrabaho ka na. Opo, Lin Chuan, ano pinag-uusapan? Wala lang. Lin Chuan, sabi ni Mama, nakasama kita para mag-develop ng feelings. Oo nga pala, Monkey. Dati, saan ka nag-aaral? Bakit hindi kita nakita dati? Siya ay nainteresado sa akin. Mula bata pa, nag-aaral ako sa Royal Noble School. Itong school. Hindi ko pa talaga narinig. Eto school. Hindi ko talaga narinig yan. Lin Chuan, matagal ka nag-aaral abroad, normal lang, di mo alam? Pero yung Royal Noble Academy, pinakamagaling na school sa Bincheng. Talaga? Tingnan, maganda ba? Eto damit hindi tulad ng nakita ko 6 na taon ago. Ah, Monkey, naaalala mo ba 6 na taon ago saan tayo nagkita? Yun nga, yung intersection? Anong kanto? Ako. Di ko maalala. Bakit bigla niya tinatanong to? Anong injury nakuha ko? At paano mo ako iniligtas? Lahat ito nakalimutan mo? Lin Chuan, eto, matagal na to. Talaga di ko na maalala. At dapat tayo sumulong. Hindi ko talaga maalala. Tsaka, kailangan nating sumulong na. Huwag mong laging hawakan ang nakaraan. Tama ka rin. Lin Chuan, sasamahan kita. Hindi na kita pababayaan. May kakaiba. Ako mismo ang mag-aalam. Hindi ka ba kumain? Lakasan mo!
Uy, Zheng Xiao. Bakit ka nandito? May sasabihin ako kay Lu Yuning. Oy. Zheng, may sasabihin sa'yo. Di mo dinig? Zheng. Sige, mag-usap na kayo. Sige, mag-usap na kayo. Hindi na ako makikialam. Kung magsasalita ka ng hindi dapat, ako na ang bahala sa iyo. Lu Yuning. Anong nangyari sa sugat sa kamay mo? Wala lang. Ako lang, aksidenteng nasagi. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinaktan ka ba ni Wu Qiang? Hindi. Gawaing bahay ko lang, aksidenteng nasugatan. Binabantaan ka ba niya? Kaya ko. Hindi. Ano ang pakay mo sa bahay ng Wu? 6 na taon ang nakaraan. At yung kwintas. Ikaw ba talaga? Hindi, di ko masabi. Hawak pa ni Limang Qi si nanay. Sasabihin ko sa iyo. Kung magsasabi ka kahit isang salita kay Zheng. Kung maglakas loob ka magsabi kay Zheng Linchuan kahit isang salita. Ang buhay ng nanay mong yaya. Mag-ingat ka na. Evan ko. Umalis ka na. Hindi mo alam. Noong araw, sinabi mo. Noong 6 na taon, nagligtas ka ng tao at sinabi mong kwintas. Wala kang pakialam. Sabihin mo sa akin ang totoo. Matutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayaw kitang makita ngayon, umalis ka na. Lu Yuning, ano ang kinakatakutan mo? Wala akong kinakatakutan. Umalis ka na. Ayaw kitang makita ngayon. Kung hindi ka aalis, sisigaw ako. Umalis ka. Alice. Zheng Linchuan. Pasensya na. Ayokong madamay si nanay. Bantayan ang pamilya Wu, 24 oras. Bantayan ang galaw. Lalo na ang sitwasyon ni Lu Yuning. Magpadala ng tao para bantayan ang pamilya Wu. 24 oras na subaybayan ang kanilang kilos. Lalo na ang kalagayan ni Lu Yuning. Kung may anumang abnormalidad, sabihin mo agad sa akin. Opo, sir. Ang katotohanan. Tiyak na kay Lu Yuning ang katotohanan. Pumunta si Zheng Linchuan sa bahay Wu. Pinuntahan pa si Lu Yuning. Ang babaeng iyon. At nangahas pa siyang mangakit kay Zheng Linchuan. Wu Qiang, kontrolin mo ang pamilya mo. Limang Qi, anong ibig mong sabihin? Yung Lu Yuning nyo, nakikipag-flirt sa iba sa likod mo. Pati si Zheng Linchuan hindi niya pinalampas. Kung lalaki ka, turuan mo siya ng leksyon. Diyos ko, may ganito pala. Sige, alam ko na. Tingnan mo kung paano ko siya didisiplinahin. Lu Yuning, nangahas kang umagaw ng lalaki sa akin. Wala ka pang karapatan. Lu Yuning. Hoy, lalaki ko yan. Wala kang karapatan. Master, ang pinto ng Wu ay sarado ng 3 araw. Hindi ko nakita si Miss Lu na lumabas. Pero, ayon sa ulat, may mga ingay sa loob, paminsan-minsan. Parang may mali. 3 araw. Wu Qiang nagago. Ano ba ang ginawa niya? Magdala ba ako ng tao para magtanong? Hindi na. Ako ang pupunta. Inaakit mo si Zheng Linchuan sa harap ko? Sawa ka na sa buhay mo? Hindi naman. Hindi ikaw ang nagpatawag? Banggitin mo pa iyan sa akin? Bakit mo pa ito binabanggit sa akin? Hindi mo naman siya nilalandi. Bakit siya pumunta? Ha? Evan ko. Si. Gutumin kita ng ilang araw para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ko ginawa. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Pumunta na nga rito si Limang Qi. Ikaw na walang hiya. Si Limang Qi. Sinadya niya yon. Ano ba ang pinagmulan ni Limang Qi?
Kailangan ba niyang pag-awayin tayo? Baliw ka ba? Tandaan mo, sa bahay na ito, ako, ang lalaki mo, Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ang sakit. Lin Chuan, Yuning. Yuning, anong nangyari sa'yo? Gising ka. Yuning. Gising. Yuning. Zeng, bakit ka nandito ulit? Wuchang, anong ginawa mo sa kanya? Pamilya naming ito. Dinidisiplina ko ang asawa ko. Anong pakialam mo? Umalis ka na. Huwag kang magpakaasar. Mamamatay na siya. Sinasabi mong walang problema? Zeng Linchuan, kahit na ikaw ay anak ng Zheng, pero nasa Wu tayo. Huwag kang maghanap ng gulo. Labag sa batas ang abuso. Binabalaan kita. Kung gagalawin mo siya ulit, aalisin ko ang Wu sa Bin City. Binabalaan kita. Kung gagalawin mo siya ulit, papaalisin ko ang pamilya Wu mula sa Bin Cheng. Sir Zeng, usapang pamilya ito ng Wu. Wala itong kinalaman sa iyo, tsaka buhay pa naman siya. Wu Qiang, tao ka pa ba? Sabi ko sa'yo, kung hahawakan mo ang isang daliri niya, panagutan mo, Ikaw. Hindi ko na siya gagalawin. Pero Sir Zeng, sabi ko sa'yo, nasa teritoryo ito ng pamilya ko. Nag-aaksyon ka nang walang paalam. Sobra na yata. bendahan mo siya. Ayusin mo. Alis na ako. Si, Sir, yung pinahanap niyo po sa akin, may resulta na po. Sabihin mo, Ang ina ni Miss Lu ay naging katulong sa pamilya Lee. Sa mga nakaraang taon, silang mag-ina ay palaging inaapi ng pamilya Lee. Minsan kahit ang basic na pagkain at tirahan ay problema na. ano? Pinagkakaitan ng sahod ng Lee at walang pagkain. Laging nag-aalala si Miss Lu sa kaligtasan ng nanay niya, kaya takot siyang lumaban. Pagpapakasal kay Wu Qiang ay pinilit din ng pamilya Lee. Tungkol sa pagpapakasal kay Wu Qiang, pinilit din ng pamilya Lee. Alam ko na, patuloy mo lang magbantay. Kolektahin mo rin ng maayos ang ebidensya. Ling Chuan, umuwi ka na. Kanina ko pa sinasabi kay mama, saan ka pumunta? Anak, ikaw naman? Kakasal mo pa lang? Laging lumalabas ka? Ma, kamakailan. Abala ang bahay natin. At simula nang dumating si Manki, ang mga katulong ay kulang na kulang. Kailangan ba? Kumuha pa ng isa? Oo nga. Yung mga dati, busy na talaga. Ngayon, lalo na hindi na kaya. Sapat na. Wala nang dagdag na gastos. Paano naman ito? Hindi pwedeng apihin ka. Ngayon, maghanap ng mapagkakatiwalaang katulong. Hindi madali. Kailangan pumili ng maingat. Kailangan pumili ng mabuti. Oy, Monkey. Naalala ko dati may katulong na kasama mo, di ba? Ilipat na natin siya dito para may dagdag na tauhan. Wag na lang. Kahit anong sabihin, wag papuntahin dito, ang matandang iyon. Usapan na yan. Sakto pamilyar siya sa ugali ni Monkey. Kampante tayo sa kanya. Monkey, huwag kang mahiya sa akin. Matandang bruha, huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa susunod, di ba? Dahil sa inyong dalawa,
Mga basurang tao, sinira ninyo ang aking plano. Kung hindi, matagal na akong naging lehitimong asawa ng binata. Nakikita kita, naiinis ako. Ako, Monkey, Lin Chuan. anong ginagawa mo? Bakit ka bumalik? Kanina lang, naglalaro lang kami ni tita. Naglalaro? Pakiramdam ko? Gusto mo manakit? Lin Chuan, ano bang sinasabi mo? Paano ko naman siya sasaktan? Wala yun, sir. Nagbibiro lang po kami. Ako po ang may kasalanan. Nagalit po si Miss. Wala siyang sala. Oo. Alam ni tita yon. Paano ko naman siya sasaktan talaga? Sa pamilya Jeng, simula ngayon, mag-ingat ka sa iyong asal. Alam ko na, Lin Chuan. Hindi na mauulit. Lin Chuan, ibig sabihin gusto mo akong gawing asawa mo at tinuturing mo na akong pamilya. Gusto ka raw isama ni nanay sa mall. Naghihintay na siya sa kotse. Talaga? Pupunta na ako. Sir, salamat po sa pagsasalita para sa akin. Tita, pasensya na po sa nangyari sa iyo. Tita, pinaghirapan ko po kayo. Hindi naman po. Basta, may pagkain lang. Tita. Lu Yuning. Siya po ba ang anak ninyo? Opo, sir. Kilala niyo po ang anak ko? Napilitang ikasal si Lu Yuning sa Wu. Inabuso kayong mag-ina ng pamilya Lee. Totoo ba ang lahat ng ito? Sir, mabait po kayo. Aaminin ko na po. Lagi kaming inaabuso ng Lee. Tiniis namin lahat. Pero, walang magawa si Yuning. Para sa akin, napilitang ikasal sa Wu. Yung Wu, hindi magandang lugar. Ito, nakita na po ba? Itong kwintas, hindi ba ito yung suot ni Yuning? Yuning. Ikaw talaga? Yuning. Ikaw talaga? Tita, magpahinga ka muna. Padalhan agad ng tao sa loob ng bahay ko para mag-install ng mga mini camera. Lihim ang proseso. Uy, eto ba si Miss Lee? Nagmamadali at parang binugbog? Wu Qiang, tulungan mo ako. Ang tulong mo? Hindi ko matutulungan. Bigyan kita ng 5 million. 10 million. Sana ganito na lang dati. Sabihin mo. Anong tulong? Sabihin mo. Ano tulong? Zheng Linchuan nag-iimbestiga sa akin lately. Naghihinala siya na nagpapanggap akong Lu Yuning. Hayaang magduda. Wala siyang proof. Hula lang iyon. Bakit ka kabado? Anong alam mo? Napakalakas ni Zheng Linchuan. Kung may gusto siyang imbestigahan, matagal na niyang nahanap iyon. Kung malantad ito, pag mamaltrato mo kay Lu Yuning, mabubunyag din. Pareho tayong malalagot. Tandaan mo, pareho tayong nasa iisang bangka. Anong gusto mo? Una, ako ang bahala kay Zheng Linchuan. Bantayan mo si Lu Yuning. Bantayan mo lang siya. Huwag siyang magsumbong o magsalita. Magtulungan tayong dalawa. Mapanatili natin ito. Magtulungan tayong dalawa para ma-stabilize ang sitwasyon. Kalmado, Zheng Linchuan. 6 na taon ang nakalipas. Hindi siya natamaan sa aksidente. Buti na lang at nakaligtas siya. Matagal ko nang gustong tapusin siya. Anong sabi mo? Yung aksidente noong 6 na taon? Ikaw ang gumawa noon? Siyempre. Ngayon, kasama ang asawa niya, pinagsasabuatan natin siya. Ay, nakakatuwa isipin. Yung aksidente, si Wu Chang ang gumawa. Kailangan kong sabihin kay Lin Chuan. Sino yan? Gusto na naman niyang magsumbong. Tatakbo?
Lu Yuning, ilang parte ng sinabi ko ang narinig mo? Lu Yuning, ilang parte ng sinabi ko ang narinig mo? Wukyang, ikaw, ang salarin! Yung 6 na taon na ang nakalipas na insidente. Ikaw pala ang gumawa. Siguradong ilalantad ko kayo. Subukan mo. Kung magsalita ka ng masama, ikaw at ang nanay mo, wala kayong mapapala. Siguradong ilalantad ko kayo. Sasabihin ko kay Lin Chuan. Tiyak na malalaman niya ang inyong pakana. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo ang iyong lugar. Dali, itali siya. Huwag siyang hayaang lumabas. Wukyang, limanki kayong 2 demonyo. Sutil. Ito ang mapapala mo. Si, satisfied ka na? Si, satisfied ka na ba? Si, saka kung may mangyari, kontakin mo ako agad. I-transfer ko muna sa account mo, aalis na ako. Miss, uminom po kayo ng tubig. Ano ba yan? Hindi mo man lang mahawakan ang baso? Anong ginawa mo sa anak ko? Ganyan lang? Hindi mo ba nakita? Ganito mo inaapi si Yuning ipapatay kita. Dati, inaapi mo kami. Bahala na hahadlangan mo pa ang kasal niya. Baliw kang bruha. Si Yoning naging ganito. Kasalanan niya yan. Si Lu Yuning naging ganito. Kasalanan niya to. Pero, kailangan ko pang pasalamatan si Lu Yuning. Kung hindi siya, hindi ko pa sana makuha ang mga bagay na ito. Ikaw, sinungaling ka. Ano ang inagaw mo? Yung kwintas na nasa leeg ng anak mo, noon ibinigay ni Zheng Linchuan sa kanya. At saka ang posisyon bilang asawa ni Zheng. Ako ang pumalit sa kanya. Sa tabi ni Zheng Linchuan. Ako lang ang karapat-dapat. Inagaw mo ang kuwintas. At inako mo ang pagkatao. Pero, balik tayo. Kailangan ko ring pasalamatan itong matanda kung hindi dahil sa iyo. Baka siya, hindi madaling mapasa kamay ko. Yuning, iligtas ka ni Mama. Wukyang. Yung matandang babae, pumunta sa anak niya. Alam mo na gagawin, di ba? Huwag mong hayaan sila gumawa ng kalokohan. Yuning. Huwag kang matakot kahit ano, ilalabas kita. Wala kang laban. Pipilitin pumasok. Nasaan yung tita? Bakit hindi ko siya nakita? Siya? Sabi niya, umuwi sa probinsya ng ilang araw. Kailan siya umalis? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kakadiyan lang. Kakasabi lang niya sa akin, huwag mo siyang alalahanin. Kakasabi lang niya sa akin, huwag mo raw siyang isipin. Linchuan, sabi ng nanay mo, maganda raw ang mga araw ngayon. Kailan tayo magpapakasal? Laging ganito, walang label. Siya? Pumunta na tayo ngayon. Talaga? Pero bago tayo pumunta, sasamahan muna kita sa isang lugar. Siya. Linchuan, bakit mo ako dinala sa bahay ng Wu? Hindi ba tayo pupunta para magpakasal? Malalaman mo mamaya. Sir Zheng. Miss Lee, bakit kayo nandito? Wu Qiang. Palayain mo sina Lu Yuning at tita? Ano po ang sinasabi nyo? Hindi ko maintindihan. Linchuan, nagkakamali ka ba? Linchuan,
Nagkakamali ka ba? Sina Lu Yuning at Wu Qiang ay maayos naman. Bakit mo sila basta-basta kukunin? At saka, bakit nandito si tita kay Wu Qiang? Umalis na tayo. Mali ba? Malalaman mo, pagpasok. Wu Qiang. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Umalis ka. Yuning. Lin Chuan. Ito? Ano ang nangyari? Lee Monkey. Nagkukunwari ka pa. Sabi ko sa'yo, ang hinahanap ko si Lu Yuning lang. Lu Yuning. Ikaw na naman, babaeng ito. Pumapangahas ka mangakit kay Zheng Linchuan? Nagkakasundo ba kayo? Sinadya mo akong lokohin? Lee Monkey. Subukan mong galawin siya. Linchuan, bitawan mo ako. Inaakit ka ng babaeng ito. Pinagtatanggol mo pa siya? Malapit na kaming magpakasal. Bakit mo ako ginaganyan? Lee Monkey. Akala mo ba na magpapakasal ako sa'yo? Dinala kita rito ngayon para malaman mo ang katotohanan. Anong katotohanan? Zheng Linchuan, talagang naakit ka ng babaeng ito. Pero, kailangan ko pang pasalamatan si Lu Yuning. Kung wala siya, wala pa akong paraan para makuha ang mga ito. Ikaw, sinungaling ka. Anong ninakaw mo? Yung kwintas na nasa leeg ng anak mo, noong binigay ni Zheng Linchuan sa kanya. At ang pwesto ni Zheng Xiaofuren. Ako rin pumalit sa kanya. Sa tabi ni Linchuan, ako lang ang dapat. Ninakaw mo kwintas. At inangkin mo pagkatao. Pero sa totoo lang, kailangan kong magpasalamat matandang bruha kung hindi dahil sa'yo. Baka siya, hindi madaling mapasunod sa akin. Hindi ganyan. Teke, itong video, hindi ko sinabi iyon. Peke, tingnan mong mabuti, ikaw ba ito? Sinabi ko lang naman, hindi ito valid. Linchuan, huwag kang maniwala diyan. Hindi totoo. Lee Monkey. Nagplano kayo ni Wu Qiang. Kulong Yuning. Sabi lang ninyo yan. Lee Monkey. Inagaw mo ang kwintas ko at nagpanggap kang ako. Sabi mo pang hindi? Sinungaling ka. Ikaw ang walang silbi. Hindi mo kayang ingatan ang gamit mo. Bakit ako ang sisihin? Zheng Xiao, huwag kang mag-akusa ng basta. Hindi siya sumunod. Anong pakialam namin doon? Wala kang kinalaman. Hindi ikaw ang nanakit sa kanya. Nagdadahilan ka pa. Pinagdisiplina ko lang siya. Lagi siyang hindi sumusunod at gusto pang magsumbong. Kung iba, noon pa sinaktan ko siya. Sino ka para turuan siya? Wu Qiang, illegal detention ka. Pang-aabuso sa iba. Akala mo hindi kita kaya? Sisk. Zheng Linchuan. Ang pamilya, Wu ko. Sa binhay, may konting lakas. Galawin mo ako? Masama ang mapapala mo. Sa paningin ko, ang pamilya, Wu. Walang kabuluhan ang utang na ito. Dahan-dahan nating ayusin. Tumigil ka. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Wu Qiang, anong gagawin mo? Huwag mong masyadong pilitin. Kung kailangan, sabay tayong masisira. Yuning. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Zheng Linchuan, lalakas loob mo akong saktan? Hindi ka patatawarin ng pamilya Wu. Pakawalan mo ako. Si Wu Qiang ang may gawa nito. Wala akong magawa. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Hindi na ako uulit. Tayo na. Yuning. Anong problema? May sakit ka ba? Ayos lang. Pagod lang ako. May sasabihin ako. Kailangan kong sabihin sa'yo. Lu Yuning,
Anong pinagpapanggap mo? Ha? Dahil sa'yo, kaya ako napunta sa ganito. 6 na taon na. Si Wu Chang ang may gawa. Yuning, totoo ba ang sinasabi mo? Zheng Linchuan. Akala mo panalo ka na? Ha? 6 na taon na ang nakalipas. Dapat pinatay na kita dahil matibay ka. Kaya ka nabuhay hanggang ngayon. Ang aksidente noong 6 na taon? Talaga bang ikaw ang may gawa? Oo, ano naman? Noong 6 na taon pa lang, hindi na dapat kita pinatawad. Kung hindi, hindi ako. Ngayon ay nasa kontrol mo. Hindi ako payag. Hindi ako payag. Wala kang magagawa. Lahat ng masamang ginawa mo, kailangan mong bayaran. Dalhin siya sa pulis. Kasama ang aksidente noong 6 na taon, sabay na haharapin. Zheng Linchuan. Limangki. Akala mo makakatakas ka. Linchuan. Pakinggan mo ako. Sinaktan mo si Tita Lu. Inabuso mo si Yuning. Nagpanggap ka ng pagkatao at ninakaw mo ang kanyang kwintas. May ebidensya ang lahat. Ano pa ang masasabi mo? Linchuan. Alam ko na, mali ako, Linchuan. Yuning, alam ko na mali ako. Patawarin mo ako. Limangki, binigyan na kita ng pagkakataon. Linchuan, malapit na tayong magpakasal. Kung dahil sa malapit na tayong maging mag-asawa, patawarin mo ako. Ang kwintas. Ibibigay ko kay Yuning. Mag-asawa? Karapat-dapat ka ba? Mula nang sinaktan mo si Yuning, sa sandaling iyon, wala ka ng karapatan na tumayo sa tabi ko. Lu Yuning. Huwag kang magyabang. Akala mo bang si Zheng Linchuan talagang gusto ka? Limangki, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako ang sinungaling? Zheng Linchuan. Kaya mong sabihin, wala ba tayong nangyari? Noong gabing iyon, nahawakan mo na ako. Akala mo kung ano ka. Mabait si Zheng Linchuan sa'yo ngayon, panandalian lang yan. Kaya niya akong gamitin at itapon. Ano bang klaseng babae ka? Limangki, tumahimik ka. Zheng Linchuan, ikaw na walang puso. Dati, sobrang lambing mo. Sinabi mong pakakasalan mo ako. Ngayon, may Lu Yuning ka na. Itinapon mo ako. May konsensya ka ba? Yuning, huwag kang maniwala sa kanya. Wala kaming nangyari. Limangki, huwag mo siyang siraan. Anong klaseng tao si Linchuan? Mas alam ko, kaysa sayo. Naniniwala ka sa kanya? Lu Yuning, bobo ka ba? Kahit may nangyari sa inyo, iyon ay gawa ng iyong masamang balak binalak mo. Ikaw ang tunay na walang puso. Hindi siya. Yuning, Ginamit mo ang masasamang paraan para idamay ako. Siniraan mo ako. Binugbog mo ang nanay ko. Ngayon, nakipag-alyansa ka kay Wu Chang? Ngayon, wala ka nang mapuntahan. Gamit mo naman ang ganitong mababang paraan para siraan kami. Wala akong ginawa. Inggit ka lang sa akin. Ano ang maiinggit ko sa'yo? Inggit sa iyong kawalan ng puso at sa iyong masasamang paraan? Limangki, matauhan ka na. Lahat ng meron ka ngayon ay ninakaw mo gamit ang masasamang paraan. Balang araw, babalik ding iyan sa'yo. Limangki. Huwag ka dito magsalita ng kung ano-ano at siraan ang ibang tao. Ang mga ginawa mo may matibay na ebidensya. Sa tingin mo, makakatakas ka sa mga parusang iyan? Linchuan, sinungaling ka. Sinira mo ako. Hindi kita pakakawalan. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Gagantihan ko si Lu Yuning. Yuning. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Natatakot ako na baka magkamali ka ng akala. Bakit ako magkakamali ng akala sa'yo? Kilala kita. Hindi ka ganoong tipo na walang puso at gumagamit ng tao at tinatapon. 6 na taon na. Sa wakas, nahanap na kita. Yuning, nitong mga nakaraang araw, nakayanan mo? Wala yon gang, Jeng. Paano naman yun wala? Dati, naniwala ako sa paninirang puri ni Limangki. Nalinlang ako. Akala ko ay nagnanais ka ng pera ng aming pamilya, Jeng, at tinulungan pa siya na apihin ka. Sobrang sorry ko sa'yo. Yuning, pasensya na sa'yo, anak. Mapapatawad mo ba ako, anak? Mula ngayon,
ituturing kita bilang sarili kong anak. Hindi ko nahahayaan na may manakit sa'yo. GNN, Jeng. Alam ko, nalinlang ka ni Lee, Manki. Hindi mo sinadyang saktan ako. Ngayon, sina Lee Monkey at Wu Qiang, nakatanggap ng nararapat na parusa. Ang mga nakaraan, hayaan na nating lumipas. Mabuting anak. Salamat. Tsaka, mula ngayon tatawagin mo na akong nanay. Nanay. Dati, hindi pagkakaunawaan. Ngayon, okay na tayong lahat, sapat na yon. Yuning. Mabuting anak. Nakikita kang masaya at nakamit mo ang iyong kaligayahan. Na tinanggap ka ng ganitong mabuting pamilya. Sobrang saya ko. Nanay, panatag na ako. Ate, Tara, mula ngayon, ang dalawang pamilya natin ay isang pamilya na walang pagitan. Magtutulungan tayo. Hayaan ang dalawang bata na mamuhay ng payapa. Yuning, mula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Ikaw ang aking habang buhay na dapat kong protektahan. Ngayon, si Yuning at ang kanyang ina ay bahagi na ng pamilya Jeng. Ang saya ng araw na ito. Kaya, kumuha tayo ng family picture. Sige, para may alaala. Ako na ang maghahanda. Tara lahat, tingin sa kamera. Handa na. 3, 2, 1.